Diyos. Amen? Kikilo siya at magpapakahayag sa buhay ng bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. As we come into the Holy of Holies, alalahanin natin kung gaano kadakila ang Diyos natin, kung gaano siya mapagmahal, kung gaano kalawak ang pag-ibig niya sa atin. Let me read to you Psalms 138 verses 1 to 3. Pananalangin ng pagpapasalamat. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ang Panginoon natin ay palaging nariyan. Whenever we come, ang Diyos natin ay naghihintay. Kapag tayo mag-worship, kapag tayo tatawag sa Kanya, alam natin nandyan siya para kumilos. Kaya sa araw na ito, alam natin may gagawin siya. Amen? Kikilos siya at magpapakahayag siya sa buhay natin. Sambahin natin ang dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Siya ang tunay na Diyos. Kaya ipapakita natin sa buong mundo na ang Diyos na ating sinasamba ay nakakarinig, nakakakita, kumikilos at nakababatid ng ating mga puso't isipan. Buhay siya. Hindi siya gawa sa bato. Hindi siya Diyos na dependent sa tao. But tayo ang dependent sa Kanya. Kaya hayaan natin na kumilos siya sa kung ano ang kalooban niya sa araw na ito. Hallelujah! We worship you. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba sa'yo. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba.
Ide-declare namin sa buong mundo kung gaano ka kadakila, kung gaano ka katapat na Diyos, kung gaano kalawak ang pag-ibig mo sa amin, na siyang aming nagiging sandigan, na siyang aming tinutungtungan, isang matibay na muog, na palagi namin mapagkakatiwalaan, Panginoon. Hallelujah! You are great, God! Sambahin ang iyong ngalan, sambahin ang iyong kadakilaan. Hallelujah! Lord, salamat Panginoon sa pag-ibig mo, God. Salamat Panginoon dahil Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. At hawak mo ang langit at lupa. Hawak mo ang lahat. Hawak mo kami sa iyong mga kamay, Panginoon. At alam namin, O God, in you, God, we are in safe hands, O God. Alam namin, Panginoon, na ang aming future ay secured in you, O God. Kaya, Panginoon, wala kaming ibang gagawin kundi ang magpuri at mamuhay lamang, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito dahil alam namin na kikilos ka sa aming mga buhay. Panginoon, hayaan mo na makita ng bawat isa ang kadakilaan mo. Hayaan mo, Panginoon, na makita ng bawat isa ang katotohanan mo, Panginoon. That as we worship, O God, as we sing our songs, O God of praise, Lord, kikilos ka sa bawat isa, Panginoon. There will be healing in Jesus' name. Lord, at makikita ng bawat isa kung gaano ka makapangyarihan. Ikaw na Diyos na aming sinasamba. Hallelujah! Ikaw ay tunay na Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa awitin natin. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong Hallelujah. Yes, God, we declare. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo.
wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Lord, ang aming puso ay punong-puno ng galak dahil alam namin, Panginoon, hindi nasasayang ang aming pagpupuri dahil ang Diyos na sinasamba namin sa dakong ito ay isang tunay na Diyos. Hallelujah! Ikaw ay tapat, Ikaw ay buhay, Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, malayang-malaya ka kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. At hayaan mong magpakahayag ka sa amin, O God. Lord, we will wait on you, O God, with worship and faith. Kami, Panginoon, ay isasamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi? Sabihin niyo po, ako'y nagagalak at kasama kita ngayon. Abutin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga kapatid. Batiin po natin ang isa't isa. Ikaw at ako, mahal tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama kong ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y naririto. Nais niya malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama kong ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya na malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama kong ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama kong ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama kong ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Hallelujah! Ang lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah!
Ang araw na ito ay selebrasyon ng kabutihan ng ating Diyos. Kaya pasasalamatan natin siya, sasambahin natin ang kanyang pangalan. Tayo ay magpipista sa araw na ito. Hallelujah! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinadiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Sa lahat ng panahon, ating ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay tanging pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, hallelujah! Yes, God! Woo! Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat naming pagpapala, sa'yo lang ibibigay tanging pagkilala. Pista ng iyong pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Hallelujah! Yes, Lord! Ikaw, Panginoon, ang source namin, O God. Lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang ibinibigay mo, Panginoon. Lord, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Kaya, Lord, sa aming pagpapatuloy, sa aming paglilingkod sa iyo, O God, alam namin may Diyos na hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan, O God. Kaya, Lord, ang aming pagsamba ay patuloy at patuloy. Hallelujah! Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganaan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganaan. Dulot mo'y katuwiran. Hallelujah! Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganaan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganaan. Dulot mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganaan. Dulot mo sa akin kaligtasan. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, nag-iisang Diyos sa aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang ng nag-iisang Diyos sa aming manunubos, nag-iisang Diyos aming manunubos, nag-iisang
sa Diyos, aming manunubos, Jesus! Jesus! Aming manunubos, Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Sambahin ang ngalan ng ating Diyos! Hallelujah! 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 Praise you, Lord! Hallelujah! Ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa joy, O God, na dulot ng iyong presensya, Panginoon. Hallelujah! Salamat, O God, sa kapayapaan na dulot ng iyong presensya sa aming mga buhay, O God. Thank you, Lord. Lord, never kang tumigil na kami ay mahalin, O God. Ang iyong pag-ibig ay parang tubig sa ilog na rumaraga sa Panginoon ng agos, hindi tumitigil, O God. Lord, despite of our weaknesses, ang aming pong katigasan ng ulo, paulit-ulit namin pagtalikod, Panginoon, Lord, nariyan ka at nananatili ang iyong pag-ibig, O God. Kaya Lord, in response, O God, to your love, to your faithfulness, O God, we will worship you, O God. We will lay down our lives for you, O God. Lord, we will strive, O God, to give you the best worship, O God, sa aming buhay, sa aming pag-ibig, O God. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang sa libong buhay, hindi pagkakait, sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang Yes, God. taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang pusong ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Can we sing together? Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait. Sing from your hearts. Hallelujah. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay,
alay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang Panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, hallelujah! Yes, Lord! Ang aming pagsama, O God, ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, ay magpapatuloy, O God, dahil ikaw mismo nagmahal sa amin, Panginoon, na walang katulad, O God. Hallelujah! We lay down our lives for you. We lay down our lives. We worship you, God. We worship you, God. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal, sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sasamba kami sa'yo, Jesus. Ang aming buhay, ito sa'yo iaalay. Sasamba kami sa'yo, Jesus. Di magbabago ang wagas namin pagsuyo. Sasamba, sasamba. Yes, Lord. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Kami sa'yo, Jesus. Di magbabago ang wagas namin pagsuyo. Di magbabago ang wagas namin pagsuyo. Di magbabago ang wagas namin pagsuyo.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Ang great city of Constantinople, ang capital of Byzantine Empire, for over 1,000 years, ang matitibay nitong pader ay natiling matatag. Ang mga makakapal na batong muog nito ay nakatagal sa bawat pag-atake ng mga kaaway. Dahil sa pader na ito, feeling secured yung mga tao sa city na ito. Yung mga tao, ang feeling nila, hindi talaga sila masasakop. Iniisip nila na survive na natin yung pagsalakay ng napakaraming mga kalaban noon. Malalampasan pa rin natin ang lahat ng ito hanggang ngayon, sabi nila. Year 1453, ang city of Constantinople, it came under siege. Sinakop ng powerful Ottoman army led by Sultan Mehmed II. Kakaiba ngayong laban na ito. May dalang giant canyons ang mga kalaban na kayang magpabagsak ng pagkalalaking mga pader. Araw-araw, walang tigil yung kalaban na binobomba nila yung lunsod. At habang nasa laban, may isang maliit na gate, ang Kerkoporta Gate, na di sinasadya na naiwan nilang bukas. Nakita ito ng kalaban. At sa under-guarded gate na yon, pumasok ang mga Ottoman soldiers. Within hours, ang matatag na city of Constantinople ay bumagsak. Ganon din naman ang ating mga isipan, ang ating mga minds, para yang walls of a city. They are all under siege. Pwede tayong magmukhang malakas on the outside, matatag ang ating pananampalataya, marami tayong alam sa salita ng Panginoon, mga memory chapters pa nga ang alam natin, nagsiserve tayo sa church, pero kahit one small gate lang sa ating isipan, ang ating mapabayaan na nakabukas, mapapasok yan ng kaaway. Si Satan po kasi patraidor yan kung kumilos. Hinihintay lang yan na meron tayong maiwan na bukas na konti na pintuan sa isip natin, katulad ng pagbubukas ng isipan natin sa mga worries, doubts, bitterness, sa lahat ng mga temptations. At kapag nakita ng kaaway na bukas ng maliit lang naman, konting siwang lang naman, unti-unti niyang sasakupin ang teritoryo ng ating isipan. Papalitan niya yung kapayapaan na meron tayo. Aalisin niya yung kalinisan na pinagpaguran mong ma-attain at pag-ingatan for years. Tapos yung faith na akala natin ay matatag na, aalisin yan ng kaaway. Kaya nga po, ang sabi ni Pablo sa Ephesians 6:11, na sabay-sabay nating babasahin, "Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil." Sapagkat ang tunay po na pagsalakay, yung tunay na siege, ito po ay hindi nangyayari sa labas. Ito ay sa loob mismo ng ating mga isipan. Kaya nga, this mind is under siege. Tayong lahat ay manalangin. Heavenly Father, Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan gaya ng pagkilos mo noon sa amin. At nawa ang iyong banal na salita ang patuloy na mamayani sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Mabuksan ito, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay patuloy na susunod at maintindihan namin ang iyong mga sinasabi sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Minds under siege. Ang atin pong mga kaisipan, ito ay parang gate. Yung pagkilala natin ng tama at mali, ito yung mga pader na humaharang. At ang defense
ay na dapat na meron tayo ay bantayan natin yung katotohanan na atin nang nalaman. Dahil po nagsisimulang bumagsak ang kahit na sinong malalaking city kapag naiiwan nila na bukas yung gate. Ganito rin naman yung pagbagsak ng maraming mga believers. Hindi nababantayang mabuti ang mga isipan. Nakakapasok ang kaaway. Ang buhay po ng Kristiyano, alam na natin yan, ito ay isang battle. Kaya sinabi ni Pablo na need nating isuot ang whole armor of God. Sabi niya sa 6:13 ng Ephesians, "Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm." Walang paligoy-ligoy na sinabi po ni Pablo na tayo ay nasa isang labanan. Hindi tao yung kalaban natin, kundi spiritual, si Satan at ang kanyang mga demonic forces. Ephesians 6:12, it says, "For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places." Niliwanag ni Jesus sa kanyang mga disciple na hindi madali ang maglingkod at sumunod sa kanya. Niliwanag ni Jesus Christ na, oo, hindi magiging madali ang lahat, pero merong blessing na kasama. Sabi sa Matthew 5:10-12, "God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way." Hindi lamang blessing kasi sinabi din ni Jesus Christ sa Matthew 10:16 and 22, "Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves. And all nations will hate you because you are my followers, but everyone who endures to the end will be saved." Clear ang Bible na meron tayong isang spiritual battle. At ang war na ito ay nangyayari, nagsisimula dito sa ating mga isipan. It is a life and death battle para sa kontrol ng ating mga isipan. Kaya sabi ni Paul, kailangan nating hubarin yung dating tayo na puno ng kasalanan. Isuot natin yung new person in all righteousness and holiness sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Ephesians 4:23, it says, "Let the Spirit renew your thoughts and attitudes." Ang mind po natin kasi, meron daw yan na 12 to 14 billion cells. At ang bawat cell ay merong mga tendrils na nagko-connect, nag-e-exchange, nagtatransmit ng mga information to at least 10,000 other cells. Galing, ano? Napaka-kahanga-hanga ang ating mga isipan. Ang sabi nga ni Jim Quick, "Your brain is the most powerful technology on the planet. Upgrade your input and you will upgrade your output." Meron pang ilang mga writers na ang tawag nila sa man's mind ay ultimate supercomputer. Grabe, no? Kahanga-hanga. Kasi, mas marami pa daw po na electronic impulses and data ang nagaganap sa loob ng ating isipan, sa human brain, kesa sa lahat ng mga computers and processors sa internet ngayon. Kaya sabi po sa verse 17, "Put on salvation as your helmet." Meron tayong helmet of salvation. Para ano? Para magprotekta sa ating mga isipan. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:16, "We have the mind of Christ." Nasa atin ang mind of Christ sa pamamagitan ng ministry of the Holy Spirit. 1 Corinthians 2:12 and 13. "And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the powerful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths." Sabi niya, ito yung reason kung bakit hindi naiintindihan ng maraming tao ang things of God.
Kasi nga, 1 Corinthians 2:16 says, wala sila ng mind of Christ. Imagine, no? Tayo ng mga Christians, meron tayong kakayanan na kaya nating maunawaan yung isipan ng God tungkol sa maraming mga bagay. Ganito tayo na-create kasi from the very beginning. Pero sinira kasi ito ng kasalanan. Sabi nga ni Kent Hughes, the great scandal of today's church are Christians without Christian minds. Nakakalungkot nga naman. We worship, we pray as Christians, we read the Bible, we listen to the Word of God dahil Kristiyano tayo, pero we are not thinking as Christians. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kapag nakita mo kaya yan sa labas at hindi mo siya kilala, kaya mong malaman na Kristiyano to. Yung nahahalata ka ba na Kristiyano kapag nasa labas? Minsan hindi, di ba? Na kapag nalaman pa nga, ay, magkasama pala tayo sa iisang church. Saan ka umuupo doon sa CCFI? Sa una ka, ako sa likod. Hindi magkakilala, hindi nahahalata. Ang very accurate description po kung sino tayo at kung ano tayo is that we are what we think. Kaya nga, the battle begins within our minds. Laging sa isipan. Kung sa isipan nanggagaling yung laban, paano tayo lalaban? Sabi sa James 1:22, don't just listen to God's word, you must do what it says. Magsisimula tayong manalo sa laban dito sa isipan natin, instead na lagi na lang tayong bumibigay kay Satan, para manalo, let us prepare our minds for action. Prepare, don't despair. Sabi sa 1 Peter 1:13, ginamit ni Peter yung expression na, gird up the loins of your mind. Sinasabi dito sa atin ni Peter na i-prepare natin ang ating mga isipan for action. Back in those days po, pag binalikan natin yung mga tao doon sa Bible, wala silang mga jogging outfits, wala silang mga pants, wala silang mga shorts. Ang suot-suot lang lagi nila mga mahahabang robe. Tapos, if gusto nilang kumilos ng mabilis para hindi sila matapilok, ang gagawin nila, hahawakan nila yung laylayan ng robe nila, tapos itataas nila yung robe hanggang dito sa kanilang bewang para hindi nila matapakan at para hindi sila madapa. Para makakilos sila ng mas mabilis. Ito yung meaning na sinasabi po dito sa Bible na girding up one's loins. Ginagamit po ni Peter yung expression na ito kasi gusto niyang maging maliwanag na madami at iba't iba pang mga pagsubok ang kakaharapin ng isang Kristiyano. Ang dami-dami pang mga trials and persecutions. Kinakailangan maging malinis, kinakailangan alisin natin sa isip natin lahat ng nagpapabagal sa progress and growth ng ating pananampalataya. In other words, kailangan nating magkaroon ng isang isipan na hindi pipilayin ng worries, ng anxieties, ng hate. Isang isipan na hindi pipilayan ng takot, ng kawalan ng pagpapatawad, ng impurity. Kapag napapansin mo na bumabagal na ang paglago mo sa Panginoon, magiging mabigat na sa'yo yung pagsunod sa salita ng Panginoon, ito na yung oras para ayusin mo ang isipan mo. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo yan. Maghahanda tayo sa isang holy action. To prepare, don't despair. Hindi mo lang aalisin sa isipan mo, kinakailangan mong palitan ng attitude na makakatulong sa'yo. Sabi sa 1 Peter 1:13, be sober, stay sharp. Kailangan nating maging handa. Kailangan natin maging malakas, maging matatag. Dahil sabi sa Philippians 4:8, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Kinakailangan natin ng mga anak ng Panginoon to prepare our minds for action. Aalisin natin yung mga nagpapabagal, yung mga nagiging balakid.
yung mga nagiging hadlang para makapag-isip tayo ng maayos. Ano daw ang iisipin natin? What is good and true. Hindi yung mga evil and false. Verse 13, it says, rest your hope fully upon the grace of our Lord Jesus Christ. Bakit sa hope na ibinibigay ng grace of our Lord Jesus Christ? Kasi nga po, mahihirapan tayo kung tayo at tayo lang. Hindi natin kakayanin. Kahit anong talino, kahit anong lakas, kahit anong galing natin, this fight ay hindi natin laban mag-isa. This fight ay hindi natin mapapanalunan ng sarili lamang natin. Mapapanalunan natin ito through God's grace alone. Ang second step is to guard, don't disregard. Guard access to our minds. Matapos mo mag-prepare and not despair, mahalaga na mabantayan po natin ang lahat ng pumapasok sa ating mga isipan. Yung mga commercials, yung mga ads, yung mga nakikita natin sa SOCMED, yung mga advertisers na yan, nag-aagawan yan sa ating attention. Dahil once na maagaw nila ang ating attention, sa mga nakikita natin, nararamdaman natin, naaamoy natin, doon sa mga naririnig natin, nahahawakan natin at napapanood, magsisimula na tayong maimpluwensyahan nila at tayo ay didiktahan nila. Napapansin mo ba? Hindi ka naman gutom. Pero pag nagbukas ka ng laptop mo, tapos ang nakikita mo ay puro pagkain, maya-maya, gutom ka na. Kasi nga po, kaya nila tayong impluwensyahan. Kaya nila tayong diktahan. We are what we think. Higit pa kung sa ano yung kinakain natin o isinusuot natin. Kasi sabi ng iba, we are what we eat. Hindi. Yes, totoo, pero mas totoo kung yung we are what we think. Kung ano yung inilalagay natin sa isipan natin, ito yung lalabas. Ito yung makikita, ito na tayo. Sabi nga ng isang computer terminology, input determines output. Sabi ni Solomon, sa Proverbs 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kaya nga po, kinakailangan nating bantayan ang ating mga isipan sa lahat ng mga access na pwedeng pasukin at ipasok ng ating kaaway. Piliin natin kung ano yung ipapasok natin sa isipan natin kasi once it gets in, it is staying for good. Mahihirapan na tayong palabasin ulit yan. Sabi ng mga scientists, ang mga minds natin, ang isipan natin, kaya niyang mag-store ng 100 trillion facts. Kaya dapat maging choosy tayo. Hindi po masama na paminsan-minsan ay maging choosy tayo sa mga ipinapasok natin sa ating isipan. Kasi unlike computers, wala tayong delete key sa utak natin. Kaya sabi sa Romans 12:2, warning ni Paul, don't copy the behavior and customs of this world, but rather, we need to be transformed into a new person by changing the way you think. Sabi nga po natin last week, hindi porket uso, gagayahin na natin. Hindi porket trending, ay ganun ka na rin. Kasi, when it comes to our minds, merong pressure sa mga napapanood natin. Merong pressure sa mga nahahawakan, nakikita natin. Therefore, kinakailangan po nating maging careful. Mag-ingat tayo doon sa mga nababasa natin, doon sa mga napapanood natin. Kasi, mahihikaya tayo, mapipilit nila tayo sa ayaw at sa gusto natin, na pati yung mga gagawin natin, yung mga sinasabi nila ay gagawin na rin natin, at hindi na yung sinasabi ng God ang gagawin natin. Yan po yung sinasabi sa Galatians 6:7-8. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature
will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Kaya nga po, guard, don't disregard. Huwag tayong magpapapetiks-petiks sa pagbabantay sa anumang pumapasok sa ating isipan. Nakakalungkot nga, sabi ng statistics, people who identify themselves as Christian but don't live in an active, committed way, itong mga so-called nominal Christians, they tend to mirror or approach the general divorce rate. Mga Christians pero nagko-commit ng adultery and fornication. Nagko-commit ng premarital sex. Mga Christians pero unequally yoked with unbelievers. Ang tanong, wala na ba tayong pagkakaiba sa mundo? Sabihin mo sa katabi mo, magpahalata ka namang Kristiyano ka. Diba? Pag napanood natin yung mga hearing ngayon sa YouTube, sa TV, diba? Ang pangalan ng kanilang business, biblical. Pero anong ginagawa? Nagnanakaw. Christian member, ito po tunay na nangyari ha, nagpa-dedicate sila ng kanilang business. Napapangiti si pastor, pero tinuloy pa rin niya ang dedication. Alam niyo kung anong business? Sabungan ba naman? Sugalan! Sakit kaya nun sa Lord. Paano mo ipagpe-pray na i-bless ang isang sugalan na business? Christian church, nagkakasal ng parehong babae at lalaki. Sabi nila, Kristiyano sila. Pero dito na po sa Philippines yan na, ikinakasal na. Yan yung katotohanan. Kaya ang hirap ng makita at mahalata kung sino ang Kristiyano. Hindi dahil sa mas masama na ang mundo, mahirap nang makita kung sino ang mga Kristiyano, kundi dahil bumabagsak na ang morality ng church. Mga napapanood at nakikita natin sa TV, na-expose tayo kasi masyado sa TV, sa internet, lalo na yung mga bata. Ito po yung isa sa pinakamatinding perpetrator ng moral downfall ng church. Sabi ng statistics, average Filipino Christians spend 8 hours and 52 minutes a day on screen. Sa TV, computer, mobile phones, lahat yan, pinapanood. Ang dami-dami. 8.52 minutes a day. Pag kinumpare mo siya, same statistics po ito na tumingin sa time spent reading God's Word, time spent praying, time spent attending Bible studies and church services, inestimate nila ito na 15 to 30 minutes a day. Wow. Sabihin nyo nga, ang sakit naman. Diba? Paano tayong matatransform by the renewing of our minds kung mas marami po tayong oras na ginugugol at ibinibigay natin sa pinapanood din ng mundo? Paano tayong magiging iba sa kanila? Bakit hindi natin gugulin ang lahat ng oras natin sa salita ng God? Basahin natin at pag-ukulan natin ng pansin ang salita ng Panginoon. Ang pag-worship sa Kanya. Hindi ko po sinasabi na iban natin ang SOCMED. Hindi natin ibaban, kaya lang mas damihan natin ang oras ng pananalangin natin. Amen ba? CCFI SPB, mas damihan natin ang oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo magbabasa, pag-aaralan natin. Hindi lang yung stories ang alam natin sa Bible, kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pangatlo, we have to take captive every thought. Capture, don't fracture. Iyan ang sinasabi ng 2 Corinthians 10:3-5. We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Kasi,
kahit po tayo ay born again Christian na, kahit tayo ay pinatawad na ng Diyos, mga bagong creations na ni Christ, kadalasan yung isipan natin, nakaprogram pa din dyan. Yung buhay na independently living from God, yung nakaprogram pa rin dyan, nakasanayan pa rin natin yung namumuhay tayo ng hiwalay at walang pagpapasakop sa ating Panginoon. At dahil walang delete button, sabi nga natin, hindi basta-basta nababago eh. It takes time. It takes years pa nga eh. Kung paano mababago ang mga anak ng Panginoon, we are under pagkilos pa ng Panginoon, paggagawa pa ng Panginoon, under construction pa tayo ng Panginoon. Pero kung pinapasok po natin yung mga kung ano rin, ang mga pinapasok ng mundo sa kanilang isipan, then wala tayong delete button sa ating mga isipan. Kailangan nating bantayan kung ano ang pinapakain natin sa ating isip. Kinakailangan natin ng continuous process of renewing our minds. Dapat lagi nating ire-reprogram yan. Simulan natin ngayon na palitan lahat ng mga kasinungalingan na tinanggap natin from all those years na hindi natin kilala ang Panginoon at hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kasama na dyan yung aalisin natin yung lahat ng mga strongholds, yung hindi natin pagtanggap fully sa wisdom and knowledge na ibinibigay ng ating Panginoon. Dahilan kung bakit hindi natin nasusunod ang Panginoon. Kasi nga, hindi natin minsan matanggap ang kanyang salita. Palitan po natin sa isip natin ng katotohanan ng salita ng Panginoon dahil dito lang natin matatalo ang ating kaaway. Sa Bible po, alam natin yung story sa Bible na ito rin yung battle, ito rin yung laban na hinarap ni Jesus Christ nung nagsisimula siya sa kanyang ministry. Nung nasa wilderness si Jesus Christ, sinukso siya ni Satan. Lahat ng arguments na binato ng kaaway, sinagot ni Jesus ng salita ng Diyos. In other words, napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng thoughts, ang lahat ng isipan, dahil nag-o-obey siya sa salita ng Diyos. Pag kinumpare po natin yung temptation ng kaaway kay Adam and Eve, bumigay itong dalawang ito sa temptation unlike Jesus Christ. Bakit bumigay si Adam and Eve sa temptation na meron ng kaaway? Kasi hindi nila sinunod ang simpleng utos ng Diyos. Ano yon? Huwag kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Napaka-simpleng instruction, pero hindi sinunod. Alam mo ba, na simple din lang ang instruction sa atin ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ingat lagi. Sabi ni King David sa Psalm 101:3, I will set nothing wicked before my eyes. Huwag po nating hayaan na malason tayo ng mundo kasi once it's in, it will stay. At hindi lang yang nakikita mo lang, hindi lang yan yung makikita mo na lang yung sarili mo na nakagapos ang isipan mo kapag pinasok mo ng pinasok yung mga maling mga bagay sa kaisipan mo, makikita mo na lang ang sarili mo. Nakatali ka na at sumusunod ka na sa mundo. Di nga ba, kapag hinayaan natin ang bitterness to take root, unti-unting sasakupin yan ang isipan mo at ang sarili mo at hindi mo mapapansin, lalabas na yan sa kilos at galaw mo. Sa 1 Corinthians 10:23, the Apostle Paul said, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. In other words, hindi naman pala lahat ay mali. May mga bagay na not necessarily wrong, they are not just necessary. May mga bagay na
Hindi naman mali, pero hindi natin dapat ginagawa. Hindi natin kailangan gawin. Ang daming mga books, ang daming mga TV shows, ang daming mga internet sites na hindi masama. At hindi naman actually kasalanan pag pinanood. Pero kung hahayaan natin na pumasok sa ating isipan, they will not build our faith. Anong gagawin natin para i-reboot ang ating mga isipan with God's Word? Sabi sa Psalm 119:11 ni King David, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Our mind is under siege. Kaya ngayon tayo magsimula. I-control natin ang ating mga isipan ayon sa salita ng Panginoon. Kasi ito ang paraan para maisapamuhay natin ang ating pananampalataya. Magsimula po tayo na paalalahanan lagi ang sarili natin to never stop learning. Sa Matthew 11:29, Jesus said, "Let me teach you." Hayaan mong turuan ko kayo, sabi ni Jesus Christ. Ang tawag nga ni Jesus Christ sa atin ay mga disciples. Disciple is a word that literally means someone who is a learner. Ang isang disciple, tayo po ng mga Christians, ay learner. And if someone na Kristiyano ay hindi natututo at hindi nag-aaral, abay hindi yan Kristiyano. Hindi yan disciple. Therefore, bilang mga disciples of Jesus Christ, we are never to stop learning. Amen? Hindi din tayo titigil ng paglago kasi hindi tayo natatapos sa pag-aaral. Hindi tayo matatapos sa pag-expand. Hindi tayo matatapos sa pag-develop and learning new insights sa kanyang salita. Kasi nga, hindi po tayo maiimpluwensyahan ng salita ng Panginoon kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kung gusto mong i-guide ka ng God, na maimpluwensyahan niya ang buhay natin, then we need to know God better. We need to know His will. We need to know His way. Kapag tumigil po tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, then we stop being His effective disciple. Ang gandang tingnan sana. Ang sarap ng feeling kung lahat ng CCFI member, lalong-lalo na dito sa SPB, ay nagke-crave for new learnings at lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Ang ating pong mga minds ay under siege. Kaya huwag tayong mahihiya to ask questions. Sabi sa Proverbs 25, counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. 13:20, walk with the wise and become wiser. Palibutan po natin ang sarili natin ng mga taong makakatulong para tayo ay lumago. Kung pwede nating yung mga tao na pwede nating tanungin ng lahat ng mga tanong natin doon sa binasa natin sa Bible, lapitan natin sila. Para word of God yung sagot din sa atin. Yung mga tao na sasagot sa question natin nang hindi tayo i-compromise. Kahit masaktan pa tayo, sasabihin nila sa atin yung katotohanan. Kung titingnan natin yung mga disciples, kapag ka nagtuturo si Jesus Christ, oo lang ba sila ng oo? Hindi. Pagkatapos magturo ni Jesus Christ, lalapit sila kay Jesus Christ, tapos magtatanong kay Jesus Christ sa mga hindi nila naintindihan. Sabi sa Proverbs 15:22, plans go wrong for lack of advice, many advisors bring success. Magtanong po tayo at huwag tayong mahihiyang magtanong. Pero, ang pipiliin natin, yung alam natin na i-rebuke tayo dun sa mga mali nating ginagawa. Amen? Use time wisely. Ephesians 5 says, walk not as fools but as wise, redeeming the time. Pag sinabi pong redeem means to buy back. Pero hindi kasi natin maibabalik yung araw maibabalik yung oras. Dahil kapag lumipas na ang oras, hindi na ito maibabalik kahit kailan.
Kaya kung ano po yung sinasabi ni Pablo sa verse na to, sa New King James Version, sabi sa NLT, mas maliwanag, "Be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days." Delikado po kasi na ma-preoccupied na yung isipan natin ng mga hindi mahahalagang bagay. Things that are not eternal. Mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, para mapakinabangan natin ng gusto ang oras na meron tayo, ipaubaya natin sa Panginoon ang pamamahala dito. At samantalahin po natin ang bawat oras, ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yan po exactly ang sinasabi ni Solomon sa Ecclesiastes 11:6. "Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon, for you don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both." Gamitin po natin yung bawat pagkakataon na binibigay ng God para magbabad sa kanyang salita. Para magbabad sa prayer, sa worship, sa pakikipag-fellowship sa kapwa Kristiyano, dahil alam natin na hindi natin matutumbo kasi kung kailan tayo kakausapin ng Panginoon at kung paano ng Panginoon liliwanagan yung mga part ng buhay natin na merong kaguluhan at nadidiliman para magkaroon ng pagbabago sa atin. Nang ibinigay po sa atin ng Panginoon ang ating mga isipan, yung kakayahang mag-isip, napakagandang regalo nito na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Biruin mo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng talino. Para responsibility po natin na gamitin natin ng tama. I-develop at ipabago sa Panginoon araw-araw ang ating mga buhay. Dahil dito sa isip na ito, nangyayari ang tunay na laban. Over the years, ang ilan po sa atin, hinayaan na natin na punuin ng kaaway ang ating isipan ng kung ano-ano pa. Hindi na natin ito binantayan. Ang resulta, nawala na tayo ng disiplina. Therefore, ngayon, sa oras na ito, let us start preparing our minds for action. Prepare and don't despair. Magsimula tayo to guard, don't disregard. Bantayan natin yung mga access sa isipan natin. Lahat ng ating nakikita, nararamdaman, naririnig, naaamoy natin, bantayan natin yung 5 senses natin. And then, magsimula tayo to take captive lahat ng ating mga thoughts. Para sundin ang salita ng Panginoon, gawin natin ito. Capture, don't fracture. Year AD 73. About 40 years after na mag-fall ang Jerusalem, isang small group of Jewish defenders ang tumayo at nanindigan. Nag-akyatan sila sa isang mountain fortress na tinawag nilang Masada. For months, nilabanan nila ang mighty Roman army. Ang walls ng Masada ay pagkataas-taas, yung position niya ay nasa mataas na bundok, kaya secured sila, napaka-imposible na masakop sila ng mga Romano. Dahil ito yung muog nila, ito yung tanggulan nila. Pero, alam niyo ba, na unti-unti, nagtayo ang mga Romano ng malaking rampa, gawa sa bato at sa lupa, na palaki ng palaki, pataas ng pataas araw-araw. Hanggang sa makita ng mga Jewish defenders na malapit ng mabutas yung kanilang mga pader. Pagpasok ng mga Roman soldiers, wala na silang naabutan. Tumakas na lahat ng mga Jewish defenders. For centuries, ang Masada fortress po na ito became a symbol of defeat. Isang paalaala sa mga Jew na nawala ang kanilang victory, ang kanilang freedom. Pero generations later, on that same mountain, naging simbolo ito of renewal. Mga bagong generations of Jews, inakyat nila yung Masada fortress at sunrise at dineclare nila that Masada shall not fall again.
Binawi nila. Binawi nila yung dating sagisag ng kanilang pagkatalo. Binawi nila at isinigaw nila yung declaration of strength and identity na meron sila kay Kristo. Alam mo ba na yan din ang kayang gawin ni Kristo sa buhay mo? Alam mo ba na kaya din ng Panginoon muling sakupin ang buhay mo at bigyan ka ng lakas? Yes, may mga pagkakataon na bumagsak ka. Inalaw mo yung kaaway na pasukin ang isipan natin dahil natakot ka, dahil nawalan ka ng pag-asa, dahil doon sa mga bitterness, temptations, dahil doon sa mga sin. Pero powerful ang God natin. Alam mo ba na kayang i-rebuild ng Panginoon ang isipan na yan? Kaya ng Holy Spirit na palakasin yung talunang isipan natin. At kaya niyang gawin na fortress of truth, muog ng katotohanan, yung isipan na yan na dating sumasagisag sa pagkatalo. Kapatid, kaya ka ng Panginoon itayo na muli. Tayo lahat ay tumayo. Gawin po nating declaration ito sa oras na ito. Ang isipan na ito ay hindi na muling susuko. Amen? My mind shall not fall again. Pinasok man ito ng kaaway minsan, natalo man ako minsan, bumigay man ako minsan, hindi na ito mauulit ngayon. Kasi si Kristo na ang naghahari sa isipan na ito. Panginoon, salamat po sa ibinigay mo sa aming talino, sa ibinigay mo sa amin na kakayanan na mag-isip. Inaamin namin, Panginoon, minsan bumibigay kami. Minsan inaalaw namin ang kaaway na mapasok ito ng kasalanan. Mapasok ito ng hindi magagandang mga bagay. To the point na hindi namin nahahalata na bumibigay na pala kami sa mali. Patawad, O Diyos. Pero alam namin, Panginoon, kung magbababad kami sa iyong salita, kung magbababad kami ng pag-worship sa iyo, pakikipag-fellowship sa aming mga kapwa Kristiyano, magiging matatag kami, magiging malakas kami, at kakayanin namin, Panginoon, na ma-renew ang mga minds na to kasi ang Holy Spirit ay kasama namin. Sa oras na ito, Panginoon, nais naming isurrender ang aming isipan sa iyo. Patatagin mo kung ano man, Panginoon, ang na-break ng kaaway dito. Muli mong i-restore yung mga bagay na natalo kami, Panginoon. At hayaan niyo po na ang salita mo ang patuloy na mag-guard sa amin. Palibutan ang isipan namin at gawing ligtas sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang ibinubulong ng kaaway sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo upang sa lahat ng oras, kayanin namin ang lumaban sa lahat ng tukso ng kaaway. Heavenly Father, kung sa sarili lang namin, hindi namin kakayanin. Pero Ikaw ang aming Diyos na full of love and grace. Kaya alam namin na magtatagumpay kami sa laban na to. Kasama ka namin, kapiling ka namin, at Ikaw ang naghahari sa aming mga puso at isipan. Sa iyo ang lahat ng glory and praises. In Jesus' name, Amen and amen. If God is for us, who can be against us? Pinatunayan po yan ng God na mapagtagumpayan niya ang sickness, disease, death, persecutions, temptations, lahat ng mga works ng enemy nang mapako siya sa cross of Calvary. At sa Luke 22:19, si Jesus Christ, nagtitake siya ng communion kasama yung kanyang mga disciples sa upper room. After breaking the bread, sabi ni Jesus Christ, "Do this in remembrance of me." Kaya po tayo nagtitake ng communion every first Sunday of the month para alalahanin ang kabutihan, ang pag-ibig, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Corinthians 11:26, sabi sa church ni Apostol Pablo, "Every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Isang utos na ating sinusunod
na gawin ang communion until He comes again. Dahil alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi lang namatay para sa mga kasalanan natin. Nabuhay siya maguli, umakyat sa langit, at muling babalik para sa kanyang mga anak. Naniniwala ka ba at naghihintay sa kanyang muling pagbabalik? Kung ganon, maging humble tayo before the Lord. Maging humble din tayo sa ating mga kapatiran. Dahil kung tinanggap natin si Jesucristo bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas, pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kanyang mga anak na pinatawad at ginawang righteous sa kanyang harapan. Tayo manalangin. Sa iyo na aming Panginoon na nakababatid ng aming mga puso. Alam namin, Panginoon, walang natatago sa iyo. Alam namin ikaw ang aming Panginoon at walang lingid sa iyo sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Patawad po sa mga nagawa naming kasalanan. At ang pagtitake namin ng communion na ito ay bilang pag-alala, Panginoon, na meron kaming Diyos na kayang magpatawad, linisin kami sa lahat ng mga kasalanan na ito. Isang Diyos na willing kaming yakapin, kahit ang dami-dami naming mga insecurities, kahit ang dami-dami ng mga mali sa buhay namin. Isang Diyos na magtuturo sa amin na mahalin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Heavenly Father, tulungan mo rin kami, Panginoon, na patuloy naman ang palataya at maging matatag hanggang sa muli mong pagbabalik. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pag-take namin ng communion na ito ay patuloy naming maramdaman ang ini-o-offer mong kaligtasan, ang ini-o-offer mong pag-ibig, ang ini-o-offer mong kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman at ang kalakasan na nagmumula sa iyo na aming Panginoon upang kami patuloy na makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo na aming Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen and Amen. Sa puso't isip niya, ika'y mahalaga. Iyong pagdurusa, kanyang nadarama. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang
papawiin niya. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Bawat pangako at dugong tinigis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Nadulutan na po ba ang lahat? Tayo po'y tumayo. Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atin pong inumin. Manatili po tayong nakatayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinggay. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di na
Salang-salang manunubos ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumtulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa'yo. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumtulang biyaya mo. Salamat sa sumtulang biyaya mo. Salamat sa sumtulang biyaya mo. Sa iyo na Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw na Diyos na nagpatawad sa aming mga kasalanan, naglinis sa amin sa lahat ng karumihan na to. Ikaw na Diyos na nagbigay sa amin ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya sa amin na iyong mga anak. Na kahit kailan, Panginoon, na hindi namin mapapantayan. Isang pag-ibig na kahit anong gawin namin, Panginoon, ay hindi namin kaya suklian. Pero dahil sa pagmamahal mo, Panginoon, niyakap mo kami, tinanggap mo kami,
at minahal mo kami ng tunay na tunay. Kaya papupurihan ka namin sa buhay namin, O Diyos. Ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay para sa ikaw-glorify lang yun ng banal mong pangalan, Panginoon. Ang lahat ng ikikilos namin, Panginoon, ang nais namin na ikaw at pangalan mo ang mataas, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya na kahit hindi kami karapat-dapat, ginawa mo kaming righteous and acceptable sa iyong harapan. Kaya eto kami, Panginoon, ang tanging magagawa namin is to serve you all the rest of our lives. Dahil ikaw ang Diyos namin, ang mapagmahal, dakila at makapangyarihang Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya, papurihan nawa si Kristo magpakailanman. At lahat ng anak ng God ay magsabi ng Tayo po ngayon ay dadako na sa tithes and offering, pagkakaloob. Nakakamangha ang pag-ibig ng God sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya ang kanyang mga salita, ang Biblia, upang paalalahanan tayo sa buhay nating ito. Ganun na lang ang pag-ibig ng God. Mahal na mahal niya tayo, kaya nariyan ang patnubay at gabay ng mga salita ng ating Panginoon para ituwid tayong mga nawawala. Tunay na karapat-dapat lamang papurihat, pasalamatan ang ating Panginoon. Walang hanggan ang kanyang sukdulang biyaya. Ngayon naman po, siguro naman kilala ng bawat isa si Zaccheo. Ano po? Nung panahon ni Jesus Christ, siya po ay isang kurap na maniningil. Maniningil ng buwis, siya ay mayaman. Ngunit ang kanyang yaman ay mula sa korupsyon, pandaraya, at pang-aapi, lalo na sa mahihirap. Nakare-relate po tayo ngayon dahil panahon po ngayon, katulad ng bansa natin. Ano po? Hindi naman lingid sa bawat isa nangyayari sa bansang Pilipinas. Nung po, ito po ay nangyari na noong pa. Sabi nga, walang bago sa mundo. Ngayon lang natin na-encounter dahil ngayon lang tayo nandito. Pero nung panahon pa noon, panahon pa ni Jesus, meron ng korupsyon. Katulad nga ni Zaccheo. Siya po ay naniningil ng buwis. Maraming tao ang galit sa kanya. Sa kanyang mga ginagawa. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat sa buhay niya. Nung nabalitaan niyang magdaraan si Jesus, ginawa niya ang lahat para makita lamang si Jesus. Sa dami ng tao, napilitan siyang umakyat sa taas ng puno. Ipinapakita po dito ang pusong pagpapakumbaba. Hanggang sa makita siya ni Jesus at siya ay sumunod sa Panginoon. Dahil sabi ni Jesus, bumaba ka, Zaccheo, siya ay tumalima. Isang magandang paalaala na ang Panginoon ay hindi tumatalikod sa makasalanang tao na taos-pusong humihingi ng tawad. Dahil meron tayong God na forgiving God. Gaano mang kalaki ang kasalanan ng tao, nariyan ang di kayang sukating biyaya at habag na ibinigay niya katulad sa nangyayari sa bawat isa sa atin. Ang kwento po ni Zaccheo ay kwento rin natin. Bakit naman ang layo ng topic? Si Zaccheo, maniningil ng buwis, ay tithes and offering po tayo. Hello? Ito po ang sabi doon sa
salita ng ating Panginoon. Makikita po ito sa Malakias 3:7. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Hindi lamang pala si Zaccheo, hindi lamang pala ang mga government official ng bansa natin, ultimong tayo. Kung tayo man ay hindi nagnanakaw ng buwis, pero yung mga ikapo ng Panginoon ay nakukuha natin. Lahat po tayo ay nagkukulang, wala pong makakapagsabi na palagi kong ibinibigay ang ikasampung bahagi. Lahat po tayo, kung ano ang kwento ni Zaccheo, kwento rin natin. Pero sinabi nga kanina, pinaaalalahanan tayo dahil ang biyaya at habag ng ating Panginoon ay gayon na lamang. Ibinigay niya ang sukdulang biyaya para sa inyo at sa akin. Kaya hindi po natin mahuhusgahan ang mga opisyalis ng bansa natin dahil wala pa po sa kanila ang salita ng Panginoon. Hindi pa sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. Tayo ngang nasa iglesia, nagkukulang. Sinabi po yun ni Yahweh. Mismong sinabi ng Diyos doon po sa Malakay 3:7. Inuulit ko lamang po hanggang Malakay 8. Pero ang God natin ay mabuti. Ibinigay nga niya ang kanyang buktong na anak para sa inyo at sa akin. Kung tayo ay susunod. Sinabi niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Wow, ano po, sa kabila ng mga masasama at pagkukulang na ginagawa ng tao, hindi galit ang God sa tao. Mahal niya tayo. Pero galit ang Panginoon sa ginagawa natin. Kaya naroon ang kanyang sukdulang biyaya. Sabi nga kanina, hoy, gising. Tayo'y mga Kristiyano, mahalata sa atin na tayo ay Kristiyano. Mamuhay tayo nang naaayon sa kalooban ng God. Ano yun? Ang pagsunod sa kalooban niya. Ano ang kalooban ng God? Mamuhay tayo ng may kabanalan. Bagamat tayo nga ay minsan ay nadadala ng tukso, nadadala ng mga pagsubok, pero nariyan pa rin ang biyaya at habag ng ating Panginoon na siyang nagbibigay ng lakas at katagumpayan sa bawat isa sa atin. Katulad po ng sinabi dito, dalhin natin sa templo ng Panginoon ang ikasampung bahagi. Nang sa gayo'y bubuksan ng God ang durungawan. Ang mga blessing na ating pinagpre-pray, ibibigayan ng God. Hindi lamang mga salapi, ultimong pag-iingat. Siguro naman po nakakabalita kayo, ang Luzon, lubog na sa baha. Ang Bisaya, nililindol. Sa kaunting panahon, sa kaunting oras, madaming namatay. Sa Mindanao, apoy naman ang nararanasan niya. Pero ang God ay mabuti. Nariyan ang biyaya at habag sa bawat isang mananampalataya. Naroon ang proteksyon. Kung papaano ang agila, kinuhubkob ng kanyang pakpak, ang kanyang mga inakay, ganun din tayo. Mas makapangyarihan ang nagpro-protect sa bawat isa sa atin. Saan pa tayo kundi sumunod tayo, ibigay natin. Ibigay natin ang hinihingi ng God. Dahil ito'y utos ng ating Panginoon. Yung po ang sa tithes. At sa offering naman po, sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay
ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magbibigay naman po tayo ng kusang loob. Yung pong nagmumula sa ating puso. At ang isa pa po ay ang ating pinananalangin na building at saka po lupa. Idulog po natin sa Panginoon. Hindi po ito mahirap para sa Panginoon. Pero sa kanyang mga anak na nahihirapang sumunod, humingi po tayo ng kalakasan ng pagsunod sa ating Panginoon. At ito po'y ibibigay ng ating God. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ganumang kalaki ang ating hinihingi, ito po'y kaya niyang ipagkaloob. Yun ang buhay niya, ibinigay niya para sa inyo at sa akin. Yung pa namang hinihingi natin, na kaunting bagay para sa Kanya. Kaya tayo po ay patuloy na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay magkaloob ng ating 10 bahagi para sa Panginoon. Ang loob ng may galak para sa Panginoon. Kaloob ng may galak para sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya, may kagalakan sa puso. Kaloob ng may galak para sa Panginoon. Kaloob ng may galak para sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya, na may kagalakan sa puso. Kaloob ng may galak para sa Panginoon. Kaloob ng may galak para sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya, na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya, na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya, na may kagalakan sa puso. Atin pong sabay-sabay na ipanalangin. Thank you, Father God. Hallelujah sa kabutihan mo, Lord God. Tunay nga po na kulang ang aming mga handog na ito para maibalik namin sa iyo ang mga pagpapalang ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, salamat, O God. Walang hanggang pasasalamat. At nawa po, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, ibubuhos mo ang masaganang pagpapala, Lord God, sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isang patuloy na nagtatapat, Lord God. Kaya, Lord, ang dalangin namin, itong mga salaping ito, nawa po ito ay magamit lamang para sa ikalalaganap ng mga salita mo, Lord God, dahil ito ang nais mo sa bawat isa. Lord, muli, ang lahat ng papurit pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
lahat, ang lahat ng nandito ngayon ay punong-puno ng presensya ng Panginoon. Amen? Amen. At tayo po ay handang-handa ipakita sa mundo na tayo ay tunay na transform na ni Jesus Christ. Amen? Magsisimula tayo mag-isip ng kagaya ni Jesus Christ para makita sa ating mga gawa. Amen? Hallelujah! Ipapamuhay natin na meron tayong nag-iisang Diyos na sinasamba at tinadakila. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Ang puso ko'y puno ng sigla, pagkat Jesus kasama kita, lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y sisigaw, at sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa'kin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Hallelujah! Ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran, ang aming ipapumuhay. Hallelujah! Ang puso ko'y puno ng sigla, pagkat Jesus kasama kita, lalong gumagaan ang bawat umaga. Hey! Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw, at sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa'kin. Wala nang iba, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa'kin. Wala nang iba, ikaw pa rin. Hallelujah! Ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Nag-iisa ka. Hallelujah! We worship you, God. Hey! Ikaw pa rin ang nais ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hinding-hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Ikaw pa rin ang nais ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hinding-hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Ikaw pa rin from your hearts, ikaw pa rin ang nais ko. Sing! Ikaw pa rin ang hanap ko. Hinding-hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa ng buhay ko, ikaw. Oh, ikaw, tanging ikaw pa rin. Say, ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa'kin. Wala nang iba, tanging ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap
Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Purihin ka aming Diyos. Hallelujah. Ikaw pa rin, Panginoon, ang number 1 sa buhay namin. Praise you, Jesus. Wala nang iba kaming sasambahin, kundi Ikaw, aming Diyos na dakila, buhay at tapat sa amin. Hallelujah. 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 Salamat, salamat aming Diyos. At mayroon kaming Diyos na dakila na kahit kailan hindi nagkukulang, hindi nagbabago. Wala kaming ibang pwedeng sambahin kundi tanging Kayo lamang aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng narito sa mundong ito ay walang kabuluhan kung kami, Panginoon, ay wala sa Inyo. Kaya, Father God, salamat. Kami, Panginoon, ay pinili Mo. Nasumpungan Mo kami, Ama, sa kabila ng aming mga karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan. Kaya, Father God, salamat, O God. Pinatawad Mo kami sa lahat ng aming kalikuan. Kaya naman, aming Ama, salamat dahil Ikaw na aming Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, at lahat ng bagay na nais Mo, Panginoon, na ibinibigay Mo sa amin, aming Ama. Kaya, Father, salamat. Salamat, salamat, O Diyos. Hallelujah. Father God, nagpapasalamat kami, Ama, sa gawain na ito, O Diyos. At minsan pa aming Panginoon, nabatid namin, Lord, na kami, Panginoon, ay wala kaming kabuluhan kung kami, Panginoon, ay hiwalay sa Inyo. Kaya aming Ama, tulungan Mo kami, aming Ama, ng aming mga isipan may focus sa Inyo, sapagat may pangako ka, aming Ama. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Kaya salamat sa iyong mga pangako. Tulungan Mo kami, aming Ama, na ang aming mga naisin, O Diyos, ay ayon sa kalooban po ninyo. Guardiyahan nawa ang aming isipan, ang iyong banal na Espiritu, O God, ang lahat ng aming mga plano ay ayon sa kalooban po ninyo. At lahat ng aming mga ginagawa ay ayon sa kalooban po ninyo. Kaya salamat sa mensahe sa araw na ito, na naunawaan namin, Panginoon, na hindi kami magagapi, hindi kami manlulupaypay, dahil meron kaming Diyos na sumusubaybay sa amin at nagbibigay sa amin ng kalakasan upang, Lord, mapaglabanan namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, aming Ama. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa ginamit po ngayong araw na ito, lalo na po ang aming leader. Umaasa kami, Lord, na patuloy Mo siyang pagpapalain, iingatan, at ipagkakaloob po ninyo ang lahat ng pangangailangan. Maging kaming lahat, O Diyos, na narito, Ama. Umaasa kami, aming Ama, na patuloy Mo kaming susubaybayan, patuloy Mo bibigyan kami ng protection, O Diyos. Hallelujah. Father, salamat sa lahat ng ginamit Mo nga po sa araw na ito. Lahat, Panginoon, ang tumuyo sa unahan at nandito sa stage, Panginoon, maging doon sa likod, Panginoon, na nag-aaralan ng iyong mga salita, ang mga kabataan, maging ang mga teacher doon, Lord. Pagpalain pong lahat. O Diyos, patuloy Mo kaming tulungan. Ang aming buhay ay nakasalig sa Inyo, aming Ama. Kaya patuloy Mo kaming samahan, aming Diyos, sapagkat alam namin na wala kaming magagawa kung kami, Panginoon, ay mapapawalay sa Inyo. Hallelujah. Salamat na walang hanggan sa iyong mensahe. Salamat sa lahat ng ginawa namin. Ang aming mga awitan, nawa ito'y naging kalugod-lugod sa inyong harapan, aming Ama. At ikaw ang naming naitaas at napaglingkuran. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Banggitin natin ang ating mga kahilingan. Hallelujah. Father God, salamat sa oras na ito, Ama. Salamat, Lord, dahil alam namin, Lord, na Ikaw ay Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Ikaw ang aming Diyos na nagtitiyaga sa amin upang kami, Lord, ay mapawasto. Tulungan Mo kami ang lahat ng mga kahilingan ng mga kapatiran at ang lahat ng mga narito, Lord God. Naniniwala at nananampalataya, aming Ama, na ang aming mga hinaing ay nakarinig mayroon pong katugunan. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon.
Minsan pa mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Ama sa Langit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay, pangunguna ng banal na Espiritu ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Praise the Lord.